members of judiciary, pero ang talagang napunto ko dito, nakita ko dito, talagang protektado ni dating Pangulong Duterte, yung presidential advisor. O sila Michael Yang yan eh. Di po ba? Sila Michael Yang yan. Pero ano po ba talaga ang dahilan ng ating Pangulo? Bakit po nagpa-mass resignation? Ng cabinet secretary. Ano Ah. na po yung Ito po, mismong si Secretary of Justice, Boying Remulla, mga kababayan, magpapaliwanag kung bakit may ganyang mass resignation. No? At mamimili ang Pangulo kung sino ang resignation ang tatanggapin niya at kung sino ang mag-i-stay. nga po nanghingi po si Presidente ng courtesy resignation sa lahat po ng cabinet secretary. Ano na po yung naging action niyo po dito? Kausap ko lang at syempre, willing naman tayo eh. We'll comply. Aha. Comply tayo. Opo. Sir, medyo sundot ito. Pakinggan nyo ito ha. Na-topic natin to, mga bossing, kahapon ng umaga, no? Na-topic natin si Menardo Guevara, mga bossing. Pakinggan nyo yung mismong itatanong ha. Kasi ang akala ko, ako lang yung nakaisip. Yung pala, ramdam na din ng ibang tao, mga kababayan, na may isang posisyon na gustong pag-resignin. But would you know bakit po bigla tayong nagkaroon Meron yan ng ganito? kasi halfway na eh. We're halfway, there's always a review. That's normal. O yun yung paliwanag niya. Nasa kalagitnaan tayo ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, i-analyze kung sino ang nakakapagpabagal ng takbo ng ating bayan, kung sino yung hindi nakakatulong, aalisin. No? Kumbaga, i-check lahat para patuloy yung ating pag-unlad, patuloy yung pag-abante ng Pilipinas. Yung mga pabagal lang ho sa bayan natin, resign kayo. Di ba? Yun yung dahilan. Nasa kalagitnaan na ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo ho, mga bossing. Pakiramdam ko si Menardo Guevara yung tinutukoy dito, yung Solicitor General. Normal yan eh. Para may free hand lang. Para iba kasi syempre kanya-kanyang leadership style yan. Opo. Pero sir, may mga lumalabas pong report, sir, na para daw po ito doon sa pagpapalit ng Tingnan nyo ho yung ngiti ni Boying Remulla. Parang alam niya na yung gusto niyang, parang alam niya na, no, yung itatanong nung reporter. Atras kong konti. Oh. report, sir, na para daw po ito Yung boses tsaka yung ngiti niya, no, parang nagkakaintindihan na sila na para ito sa isang posisyon na gusto nang paalisin ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, doon sa pagpapalit ng isang specific na person. Ay, in wala the, akong idea. Wala akong idea. hindi, ikaw yun, Boying! Hindi, sa nakikita ko ho, mga kababayan, kung sakali ho na si Menardo Guevara, kasi nag-submit na din siya, nag-tender na ng resignation eh. Kung sakali ho na siya ay pag talagang tanggapin na yung resignation, ang gusto kong pumalit po na Solicitor General, itong si Boying Remulla. Biruin mo ba naman, nung panahon ni Menardo Guevara, siya ang lawyer ng gobyerno, siya ang lawyer na magtatanggol. Di ba? Pero ano sabi? Hindi ubra, hindi pwede, o ayaw. Di ba? Trabaho mo yun eh, na ipagtanggol ang gobyerno eh. O, di ba? Kasi nga ho, pag ipinagtanggol ang gobyerno, yari naman si Duterte. Di ba? Di ba? Oh, yung mga kaibigan ni Duterte, ano sinasabi? Kinidnap nga daw ho, mga kababayan. Kinidnap ang dating Pangulong Duterte, ganito, ganire, ganyan. Hanggang ngayon ho, yun pa din ang kanilang sinasabi. At sila ho, naniniwala sa kanilang pinapakalat na kinidnap. Kaya hindi mabackupan, no? Ni Menardo Guevara ang gobyerno. Naku, ipagtatanggol ko yan, si ano yun eh. Ano ba, boss ba? Tawag kay dating Pangulong Duterte? Magkakalaban sila. Di ba, Tina B? Tama, tanggalin lahat ng mga walang silbi sa gobyerno.
Opo. Sir, ready pa kayo to take on another role in the administration? Pakiramdam ko talaga ipapalit itong si Boying Remulla, no? The way how they ask him nung mga tanong, English yun ah. English yun ah. Doon sa kung paano nila itanong yung mga katanungan, feeling ko nagkakaintindihan na yung mga nagtatanong at itong sumasagot. Mga bossing, atras ko ha ng mas maintindihan natin. Mga lumalabas pong report, Ah. sir, na para daw po ito doon sa pagpapalit ng isang specific na person. Ay, in wala akong ano. idea. Wala akong idea. Opo. Sir, ready pa kayo to take on another role in the administration? I'm a soldier. I'm a soldier. I serve the president. I'm at his beck and call, and I serve at his pleasure. So, ano naman? Okay tayo. Okay lang, di ba? Tingin ko ho, yan yung kapupuntahan yan. May group na kasali si Solicitor General Guevara sa pagpatalsik kay PBBM. Isa, si Guevara, sabi ni Elisa Bueno. Bakit laging hina-highlight yan? Alam naman na hindi ginagamit ang totoong pangalan ng CONFIFAN. Ano yan? CIN agent. Bakit hindi hintayin ang impeachment trial para masagot yan? Okay? Siyempre tayo naman, nadidiscuss lang natin dito. Sir, any role? Of course, we're willing to Solicitor General, sabi mo na. undertake any role. Hindi, mahusay naman pong mag-abogado itong si Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Nakita nyo ho, doon sa Senado, tameme sila Bato de la Rosa, tameme sila Senator Amy Marcos pag siya na yung nagsasalita eh. No? Pero kapag kayong si General Torre ang nagsasalita, sinisigaw-sigawan lang. Ito, hindi nila masigawan, no? Mga bossing. At kada salita, kada banat, punto por punto ho. Si Secretary of Justice, Boying Remulla. Sabi ni Sir Archie Beroya, buti nga, binibigyan sila ng graceful exit kahit traidor sa presidente. Sabi ni Bigote Green, ask ko lang idol, ilan na ba ang nakakulong sa mga kaalyado ni Digong? Alam ko, dalawa lang sila di ba? Si Duterte at si Kibuloy. Yan dalawa. If ever, dadagdag si Bato, dadagdag si Bongo, dadagdag daw si Inday Sara Duterte. Ipaalala nyo na lang kung meron pa akong nakalimutan doon sa mga nakakulong. Ano? Tuloy. When you have Sir, do specific... you think it's necessary na gawin mo Pangulo to just to check the performances of every cabinet? I think that it's something that's given to him as a leader of this country to have the best people he trusts to keep running the government with him. So, talaga we give him the full trust and confidence. So, the same way he gives it to us. Kaya dapat kami talaga. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply dyan. Yun, narinig nyo naman mga kababayan. Ano ang dahilan ng pagpapamass resignation ng Pangulo? Mga bossing, dahil nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pamumuno, kailangan i-check na yung mga bugok. Tanggalin yung mga hindi nakakatulong sa bayan. Tapos palitan ng mas makakatulong at rekta. No? Sa pag-andar ng ating bayan. So iwanan na natin ho yan, mga bossing.